Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! Makabansa, Grade 3, Term 1, Week 1, Day 2, Mga Elemento ng Kasaysayan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook, halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin, naiisa-isa ang mga elemento ng kasaysayan. A. Tao. B. Lugar. C. Panahon. D. Pangyayari. Maghanda ang guro ng paper strips na naglalaman ng mga mahahalagang tao, lugar, petsa at pangyayari ng kinabibilangang pook, maaaring sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Pangunahan ang klase sa paglalaro ng Pinoy Henyo. 1. Pumili ng 3 pares sa mga mag-aaral. 2. Bawat pares ay pipili ng huhula sa kanilang dalawa at ang isa naman ay ang sasagot lamang ng oo, hindi o siguro sa mga tanong ng huhula. Ang mga kategorya ay tao, lugar, petsa at pangyayari. 3. Ang limitasyon ng oras ay 2 minuto. Magsisimula ang timer kapag isiniwalat na ang salita at nagsabi na ang guro ng go. 4. Magdadagdag ng 5 segundo bilang parusa sa sumasagot ng iba pang sagot bukod sa oo, hindi o siguro. 5. Titigil ang timer kapag nahulaan ng kapareha ang sagot. Ang mga parusa ay idadagdag sa huling oras. 6. Ang pares na may pinakamabilis na oras ang mananalo. Sino? Ano? Kailan? Saan? Ano ang makukuha nating sagot mula sa mga ito? Sino? Tao. Ano? Pangyayari. Kailan? Panahon o petsa. Saan? Lugar. Ang mga elemento ng kasaysayan ay karaniwang tumutukoy sa mga pangunahing bahagi na ginagamit ng mga historiador upang suriin at bigyang kahulugan ang mga nakaraang pangyayari. Ang mga elementong ito ay tumutulong sa pagsusuri at pag-unawa sa nakaraan sa isang organisado at makabuluhang paraan. Tingnan ang nasa larawan. Ito ay monumento ni Andres Bonifacio. Basahin. Teksto mula sa panandang pangkasaysayan ni Andres Bonifacio sa Tutuban, Maynila. Andres Bonifacio, 1863 to 1897. Isinilang sa pook na ito noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Lumaki sa pagdaralita ngunit natuto sa sariling pagsisikap at likas na katalinuhan. Lumabas sa mga dulang Tagalog sa pamamahala ng Teatro Porvenir sa Trozo. Itinatag ang mapanghimagsik na katipunan ng mga anak ng bayan noong ika-7 ng Hulyo 1892 na ang layo'y makamtan ang kasarinlan ng bayan. Namuno sa paghihimagsik laban sa mga Kastila noong 1896 na humantong sa Republika ng Pilipinas noong 1898. Namatay sa Cavite noong ika-10 ng Mayo 1897. Mga tanong. 1.
Sino ang kinikilala o binibigyang halaga sa monumento na makikita sa larawan? Sagot, si Andres Bonifacio ang kinikilala at binibigyang halaga sa monumento. 2. Saan makikita ang monumentong ito ni Andres Bonifacio? Ano ang kaugnayan ng lugar na ito sa kanya? Sagot, makikita ang monumento sa Maynila. Dito siya isinilang at lumaki, kaya mahalaga ang lugar na ito sa kanyang buhay. 3. Kailan siya ipinanganak? Ano-anong mahahalagang panahon sa buhay ni Andres Bonifacio ang inilahad sa panandang pangkasaysayan? Sagot, ipinanganak siya noong Nobyembre 30, 1863. Mahahalagang panahon sa buhay niya. Hulyo 7, 1892, itinatag ang Katipunan. 1896, namuno sa himagsikan laban sa mga Kastila. 1898, nagkaroon ng Republika ng Pilipinas. Mayo 10, 1897, namatay siya sa Cavite. 4. Bakit kinikilala o binibigyang halaga si Andres Bonifacio hindi lamang sa Maynila kundi sa buong bansa? Ano-ano ang nagawa niya para sa bayan? Sagot, kinikilala siya sa buong bansa dahil lumaban siya para sa kalayaan ng Pilipinas. Itinatag niya ang Katipunan at pinamunuan ang laban sa mga Kastila. Siya ay isang matapang na bayani na naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Magbigay ng isa pang makasaysayang pook sa kinabibilangang komunidad, maaaring sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon at ipagawa sa mga mag-aaral ang graphic organizer. Tala sa guro, maglaan ng teksto patungkol sa makasaysayang lugar sa kinabibilangang pook, maaaring sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na susuriin ng mga mag-aaral. Dambanang Aguinaldo, Kawit, Cavite. Ang Dambanang Aguinaldo ay makikita sa Kawit, Cavite. Ito ang bahay ni General Emilio Aguinaldo. Noong Hunyo 12, 1898, sa balkonahe ng bahay, ipinahayag ni General Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Sa araw ding yon, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at tumugtog ang lupang hinirang. Narito ang mga tanong. Una, sino ang tampok sa pangyayari? General Emilio Aguinaldo. Ano ang naganap? Ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Kailan ito naganap? Hunyo 12, 1898. Saan ito naganap? Sa Dambanang Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Bakit ito naganap? Upang ipakita na malaya na ang Pilipinas mula sa mga Kastila. Mga tanong. 1. Ano-anong elemento ng kasaysayan ang ginamit ninyo upang suriin at bigyang kahulugan ang mga nakaraang pangyayari? Sagot, ginamit namin ang mga pangunahing elemento ng kasaysayan tulad ng tao, ang mga taong may mahalagang papel sa kasaysayan. Pangyayari, mahahalagang kaganapan na nagbago sa buhay ng mga tao. Panahon, kailan ito naganap? Lugar, saan ito nangyari? Sa pamamagitan ng mga elementong ito, mas naiintindihan namin ang mga kwento ng nakaraan. 2. Kapag may nakita kayong monumento o bantayog sa inyong kinabibilangang pook, ano ang dapat ninyong gawin? Sagot, dapat itong igalang at pahalagahan. Alamin natin kung sino o anong nangyari ang inaalala ng monumento. Makabubuting magbasa, magtanong o makinig sa guro o magulang upang mas maunawaan ang kahalagahan ng kasaysayan na kinakatawan ng monumento.